Sound check. Hey, good afternoon. Good afternoon, YDC. Sinong nagagalak na nandirito siya ngayon? Tumayo yung mga nagagalak na nandirito siya ngayon at sobrang handang magpuri sa ating Panginoon. Handa ba kayong hanggang mamayang matapos yung YDC, nakatayo kayo? Yung totoo. Bulachi. Pakisabi sa katabi mo, excited ka na ba sa salita ng Panginoon? Pakitanong pala, hindi pakisabi. Tanungin mo, totoo bang excited ka dyan? Kung talagang excited ka, sige sabihin mo, kung talagang excited ka, i-silent mo na yung phone mo, i-turn off mo yung wifi, huwag ka munang mag-chat, at makinig ng buong puso. Ang tanong, ginawa ba? Sige nga, upo na kayo para naglolokohan tayo dito. Praise God. Eh, yan, no? So, nakita nyo ba yung testimony ni Ate Nice? Grabe, no? Grabing pagbabago ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. And she was being honest sa kanyang napagdaanan. Kaya meron din mga tao na tumulong sa kanya. Una, yung parents niya, yung family niya. Then, yung mga binigay ng Panginoon na mabubuti at makadiyos na kaibigan. Kaya nakabalik din siya, tinanggap siya ng buong puso. So, sa ating lahat, no, in line with that, patuloy po namin kayong ini-encourage. Every Thursday, meron tayong content na nilalabas. Kung hindi nyo po alam, sa Calvary Temple Philippines and even sa Utopia 316 Foundation, sa atin pong pages sa Facebook, Light Shines TV sa YouTube, meron po tayo ng mga yan. Manood po kayo, then i-share din po ninyo para mas mapalaganap po natin yung gospel ni Lord. Amen po ba? Ayan, this coming Thursday, yung ilalabas po natin, okay, yung papanoorin po natin, makikita at mapapanood natin ng live is yung Q&A portion naman. Mga katanungan regarding dun sa which path is it, kung anong daan ba talaga ang tatahakin natin. Sino nakapanood last Thursday? Sino? Magtaas ng kamay yung nakapanood last Thursday. Sige, taas nyo, taas. 1, 2, 3, 4, 5, mga 13, 17, 258 lang yung nanood. So, I hope every Thursday na nagkakaroon po tayo ng live or ng mga contents po natin, pinapanood po natin because we do believe na si Satan, kung ginagamit niya yung social media sa masamang paraan, tayo gagamitin natin para maipalagana pa salita ng Diyos. Amen ba? Sinong inaantok? Ayan. Alam nyo ba kagabi, no, simula kahapon, alam nyo bang merong event ngayon sa Angeles? Sa may Balibago? Anong event yan? Ang titibay nila. Umulan at lahat-lahat. Nagpatuloy pa rin sila. No? Ganon sila ka-passionate eh. Para sa alak, para sa mga influencers, sa mga singers, or mga sikat na tao na nandun, eh tayo para sa Diyos yung ginagawa natin. Bakit parang inaantok ka? Bakit parang reserved ka kapag para sa Lord? Sinong mas mahal mo, ang Lord o yung mundo? Eh di ba dapat mas binibigay natin para sa Panginoon? Pakitanong yung katabi mo, ready ka bang ibigay ang lahat para sa Panginoon? Meron sila doon, tigtigan, terakan, keng dalan. Yung sa atin, tigtigan, terakan, para keng Diyos sa mabye. Amen. Para keng Diyos sa mabye. So, every worship natin, ang daming segue, no? Every worship natin, wag na nating hintayin yung second set. Kagaya na palagi sinasabi ng mga worship leaders natin, first set pa lang, ibigay na natin lahat. Amen? Pangit naman, ang active natin dito. Pero kapag YDC, wala tayo, nasa tigtigan pala tayo. Hindi ko naman sasabihin kita-kita tayo doon, hindi ako pupunta doon eh. Traffic. So, sino natututo sa mga pinag-aaralan natin this month? Yung totoo. Ano yung topic kasi natin? Ano yung pinaka-theme natin, yung central theme natin for this month? Distinct characteristics of a believer. Ano yung pinakauna? Believer's God kind of love. Alam nyo, si Ate Chasti lang yung naririnig ko dito. Ano yung pangalawa? Tsaka pangatlo pala, magkasunod yan magkasama. Believer's joy and peace. Yung last week, ayan, at least natututo. Ang tanong, na-apply ba? Sinong humahaba na yung pasensya? Praise God. So, I hope ma-memorize natin, no? Yung ating verse sa buong month na to, ang Galatians 5,
22-23, ang sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So ang pag-uusapan po natin ngayon is believers, goodness, and faithfulness. Yan. Ang kabaitan daw ng isang believer. Okay? Ang kabutihan ng isang believer at ang katapatan ng isang believer. Alam nyo ba, segue lang ng konti, yung sa faithfulness, yung faithfulness na salita, it is actually perverted today. Sobrang nagagamit yung faithfulness ngayon sa maling paraan. Bakit? Sobrang denigrade nila yung faithfulness. Alam nyo ba, way back, before, yung salitang faithfulness ay associated lang siya sa Panginoon. Sa Lord lang. Hindi pwedeng gamitin sa ibang tao. Okay, ngayon, mamaya malalaman natin kung bakit. At kapag sinabing faithfulness, you are full of faith. Kasi yung full dyan is suffix. Full of, puno ng faithfulness. Kagaya ng, for example, beautiful, full of, very good children. Ayan, English 101. Shameful, full of, very good. Careful, full of, thoughtful, full of, yan, very good children. Yan yung ibig sabihin ng faithfulness, full of faith. Puno ng pananampalataya. So ang sabi dito, faith leads to faithfulness. And though faith leads to faithfulness, if you are full of faith, then you will be faithful. Kung daw puno ka ng pananampalataya, then magiging tapat ka. And then you must have faith to be faithful. Kailangan meron kang pananampalataya para maging faithful ka na tao. Ang tanong, meron ka bang pananampalataya sa Diyos? YDC, meron ka bang pananampalataya sa Diyos? Ayan. So I hope makita natin yung bigat, hindi lang siya katapatan. Okay? Yung actually wala siyang direct Tagalog translation yung salitang faithfulness. Okay? Hindi siya katapatan lang. Makikita po natin yan sa mga susunod. You might be doing things for God, ang sabi dito. Disclaimer lang to. Check lang natin yung puso natin. Introduction pa lang, buksan na natin yung puso natin. Pwedeng ginagawa natin yung mga bagay-bagay na to para sa Diyos. Nagbabasa ka ng Bible, nananalangin ka, nagmi-ministry ka, nag-a-attend ka ng CU, nag-a-attend ka ng YDC, religiously. Anong ibig sabihin ng religiously? Consistently and regularly. But not faithfully. Pwedeng ginagawa mo yung mga bagay-bagay na ginagawa mo para sa Diyos in a routinary situation na lang. Dahil na lang responsibility ko na to eh. Pero hindi mo sila ginagawa na meron kang puno ng pananampalataya sa puso mo. Hindi mo sila ginagawa na you have this full of faith sa puso mo. Ginagawa mo na lang sila. Bakit? Kasi gusto mong magyabang. Ginagawa mo sila. Bakit? Kasi gusto mong ipakita. Hindi ako active ako eh. Siya hindi man siya eh. Pero dapat ginagawa natin yung mga bagay na to. Reading the Word, spending time with Him. Nag-worship tayo, nag-a-attend tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Dahil puno tayo ng pananampalataya sa Kanya. Nakuha po ba natin? Why? Because kung hindi yun yung motivation natin, nonsense lahat ng ginagawa natin. Nagmi-ministry ka, praise God. Pero kung hindi dahil sa Panginoon, kung hindi dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, it's nonsense. Nagmi-ministry ka, praise God. Pero kung hindi puno ng pananampalataya sa Panginoon, yung ginagawa mo, nonsense ang lahat. Nakukuha po ba natin? Nandyan po ba tayo? Ready na ba kayo? Ang sabi dito, no, yung goodness and faithfulness, syempre kung magkakasama yung mga nauna, magkasama din yan. Meron siya, ang sabi niya dito, no, goodness and faithfulness go together. If you are a good person, then you are faithful. Tama ba? Kung faithful ka, then you are a good person. Meron pa dito, in Tagalog, kung mabuti kang tao, magiging tapat ka. Nagets ba natin? Kung daw mabuti kang tao, tapat ka na tao. Kung tapat ka na tao, ang ibig sabihin, kapag tapat ka na tao, ang ibig sabihin, mabuti ka rin. Hindi pwedeng mabuti ka lang pero hindi ka tapat. Kasi kapag hindi ka tapat, hindi ka mabuti. Hindi pwedeng tapat ka lang pero hindi ka, basta. Yun, pili na lang kayo dyan. Hindi pwedeng paghiwalayan itong dalawang bagay na to. And we are distinct from the world because the Holy Spirit has empowered us to first, to be good and faithful with our words. Maging tapat daw tayo, maging mabuti at tapat tayo sa ating mga salita. Check natin to, YDC. Lalo nang ini.
It's important to honor our words when making promises, especially to God. Sobrang importante na ino-honor natin yung mga salitang binibitawan natin. Una, yung mga pangako natin sa Diyos. Pangalawa, yung mga pangako natin sa tao. Pero check natin tong verse na to. Ecclesiastes 5:4-7. Yung YDC verse po natin is Ecclesiastes 5 verse 4. Alright? Andyan po yung pinakaunang part yan. When you make a promise to God, don't delay in following through. For God takes no pleasure in fools. Keep all the promises you make to Him. It is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Sige po, tapusin natin. Don't let your mouth make you sin, and don't defend yourself by telling the temple messenger that the promise you made was a mistake. That would make God angry, and He might wipe out everything you have achieved. Talk is cheap, like daydreams and other useless activities. Fear God instead. Ang sinasabi po dyan, yung pinakauna, yung verse 4, yung YDC verse challenge po natin, when you make a promise to God, kung nangako ka sa Diyos, don't delay in following through. Wag mo nang, hindi, bukas na lang. Itutuloy ko na lang bukas. For God takes no pleasures in fools. Bakit? Kapag daw nangako ka, hindi mo tinupad yung pangako mo, you are being a foolish person. Nagiging foolish ka. Alam niyo yung mga pangakong ganyan? Check natin ha, baka nasabi na natin, Lord, magpipray na ako palagi. Lord, tatalikuran ko na tong kasalanan na to. Lord, magbabasa na ako ng Bible. Lord, magde-devotion na ako. Ang tanong, ginawa mo ba? Lord, ibigay mo lang tong pangako na to. Lord, ibigay mo lang yung answered prayer na to. Magiging seryoso na ako sa iyo. After kang pinagpala ng Panginoon, bigla kang nawala. After kang binless ng Panginoon, mas na-focus ka sa blessing kaysa sa blessor. Ang dami nating mga binitawang pangako sa Panginoon. Bakit ko alam to? Kasi galing ako dyan. Lord, patawarin mo lang ako sa kasalanan ginawa ko. Magsiseryoso na ako sa paglilingkod sa iyo. Lord, hindi ko na ulitin tong kasalanan na to. Tapos kinabukasan, I'm just gonna repeat the same mistake again. The same sin. Repent, repeat. Asan yung pangako natin sa Panginoon na Lord, hindi ko na uulitin? Asan yung pangako natin sa Panginoon na Lord, dahil mahal na mahal kita, ibibigay ko yung buhay ko sa iyo. Willing akong ibigay lahat ng sa iyo. Asan yun? Nasaan? Bakit mas inuuna pa yung TTKD kaysa sa YDC? Bakit inuuna pa yung mga Korean dramas kaysa sa YDC? Bakit inuuna pa yung mga maliliit na bagay? Kuya Zap, may birthday eh. Yung birthday buong araw. Yung YDC, 2 oras lang. 3, pati see you. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, nangako tayo sa Kanya, sana gawin natin. Magkaroon lang tayo ng integrity sa mga salitang binibitawan po natin. Ang dami ngayon, magaling mangako. Mga politika, pambihira. Election na eh. Election na next week eh. Simula kapilan? Last time na nag-start yung legal na silang pwedeng humabol, ang daming pangako ng mga yan. Gagawin ko yung daan mo, maglalagay ako ng bomba dito, ako yung bahala sa liga, ako yung mga ganito, ibibigay ko sa iyo yung between, pati langit magiging sayo, yung araw iuwi mo sa inyo. Kapag nanalo, alam natin to, sa mga humahabol ng SK, sana mapanood nyo to. Nawawag NMAX yung una yung project. Tapos yung second year, meron na second floor yung bahay. Alam nyo ba, pangatlong taon yan, naka-Ducati na yan. Sana hindi tayo ganun. Sa mga humahabol po sa inyo, shout out, pinapanalangin po namin na kapag kayo ang naupo, gawin ninyo ang gusto ng Panginoon. Bakit? Yung mga politiko, lalo na dito sa Pilipinas, ipapangako sa iyo yung langit at lupa. Tayo naman, paniwalang-paniwala tayo. Uy, sabi ni SK, sabi ni Kagawad, meron ng isang emperador. Tuwang-tuwa ka pa. Yung mga tao na, hindi lahat, don't get me wrong. Pero yan yung mga kadalasang tao nagsisinungaling. Alam nyo ba, take note of this, yung generation natin, yung pinakasinungaling. Yung generation natin, yung pinakabomba. Yung generation na to, pero I hope wala sa YDC.
Ito yung generation na 4 na taon na kayo nagsiset ng lakad. Nagsigraduate na kayo, hindi pa natupad. Yung swimming ninyo, bumagyo na't lahat-lahat, drawing pa rin. Bakit? Puro lang tayo salita. Wala tayong gawa. Pero ngayong hapon na to, mababago yan. Ngayong hapon na to, lahat ng mga ipapangako natin, mapa sa Diyos, mapa sa tao, gagawin natin. Mamaya may share ako dyan. Ang sabi ng Matthew 5:33-37, again, you have heard that it was said to the people long ago, it was kinote nito yung Ecclesiastes, do not break your oath, your vow, your promise, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. Sige po, verse 36. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Ang sabi nung una, kung hindi mo rin tutuparin yung pangako mo, sanang hindi ka na lang nangako. Ngayon, ang sabi nito, kung mangangako ka, wag na lang, sabihin mo na lang yes or no. Sabihin mo na lang yes or no. Sa mga nagkaroon na ng relationship dito, ano yung pangako sinasabi? Hindi kita iiwan. Ikaw lang sapat na. Merong side chick. Merong ibang account. Merong ka-chat sa Instagram. Asan yung pangako na yon? Hihintayin kita. Kahit anong mangyari, maghihintay ako. Sige, focus muna tayo sa Lord. Praise God. Ang ganda ng focus muna sa Lord. Merong ginelfriend na iba. Nagpaligaw sa iba. Asan yung pangako? Buladas. Bulachi. Ang sabi niyan, all you need to say is simply yes or no. Ang kaso, ginagawa natin komplikado Tayo din mismo. Mag-yes ka lang, mag-no ka lang. Huwag nang maraming dada. Ang sabi diyan, anything beyond this comes from the evil one. Galing na sa demonyo. Maliban sa yes or sa no. Ito yung problema sa atin. Simpleng yes na lang, hindi pa natin magawa. Nag-yes ka na pero hindi mo ginagawa. Nag-no ka na. Pero, narinig niyo yung testimony ni Nice kanina? Narinig niyo yung sinabi niya na nakapag-compromise siya because she cannot say no. Why? Kasi takot siya na makasakit ng ibang tao. Masaktan na kung masaktan, pero hindi ko compromise yung faith ko. Yan na yung standing niya ngayon Yan na yung tinatayuan niya ngayon Ngayon, she knows how to say no. Ang tanong, marunong ba kayo mag-no? Baka yes din kayo ng yes. Let's learn from her testimony. Let's learn from her testimony. Sana matuto tayong mag-no sa kasalanan. Sana matuto tayong mag-no sa mga compromises. Sana matuto tayong mag-no sa mga bagay na makakapagpatay ng apoy natin para sa Panginoon. Huwag ka lang G ng G. Yung mga G ng G napapahamak bandang huli. Real talk po yan. Ang sabihin mo lang, mag-yes ka na lang. Kung gagawin mo, just say yes. Kung hindi mo gagawin, mag-no ka na lang. Kaysa sa magkasala ka pa. And check din natin tong James 5:12 na to. Above all, my brothers and sisters, do not swear not by heavens nor by earth or by anything else. All you need to say is simply yes or no. Otherwise, you will be condemned. Mapapahamak ka. Imagine yung una, kapag nagsalita ka ng iba maliban sa yes or no, sa mga pangakong bibitawan mo, galing yan sa demonyo. Pagkatapos, ang sabi ni James, hindi lang siya galing sa demonyo, kakapahamak mo pa. Kapag meron kang ginawang iba, maliban sa mga pinangako mo sa Panginoon. Tayong mga tao, ito yung problema natin. Kapag mataas yung emotion natin, madalas tayong mangako. Kilala niyo ba si Jephthah? Si Jephthah po, makikita niyo yung kwento niya sa Judges 11. Si Jephthah, nanghingi siya sa Panginoon, Lord, ibigay mo itong empower mo ko, rather. Tapos tatalunin ko itong mga pinapatalo mo sa akin. Alam ni Jephthah, Jephthah was being filled with the Holy Spirit that time. Pinuno na siya ng Spirito ng Diyos. And then, dahil nanalo siya, ito yung pinangako ni Jephthah, kung ibibigay mo sa akin, itong mga tao na to, kung hahayaan mo kong manalo, dito sa mga kalaban ko na to, pag uwi ko ng bahay, ano sinabi ni Jephthah? Yung unang lalabas sa pinto ng aking bahay, i-offer ko sa iyo. Kapag po sinabing i-offer as a burnt offering.
susunugin, iaalay sa Panginoon. Ito yung pinangako ni Jephthah. Alam nyo, hindi hiningi ni Lord kay Jephthah na mangako ka. Actually, the victory nasa kanya na. Matagumpay na si Jephthah dito sa kwento na to. Basahin po ninyo yung kwento. Pero dahil sobrang taas ng emotion niya, hindi Lord, kung sino yung unang lalabas sa pinto na to, iaalay ko sa sayo. Meron siyang isang anak. Wala siyang ibang anak. Meron lang siyang isang anak. Yung anak niya yung lumabas. Paglabas ng anak niya, pag uwi niya ng bahay after ng gera, anong sinabi niya? Why did you destroy me? Ang sabi niya sa anak niya, nangako ako sa Diyos na i-offer ko kung sino man yung unang lalabas sa pinto. Nakiusap yung bata. Sabi niya, kung anong pinangako mo sa Diyos, gawin mo. Anak niya to Kung anong pinangako mo sa Diyos, gawin mo. Pero bigyan mo lang ako ng 2 months. Pupunta lang kami ng bundok ng mga kaibigan ko. Magpa-party lang kami doon, mag-enjoy kami doon since hindi ako magkakaanak. Yun yung naging nangyari sa buong kwento. And then yearly, dahil nga namatay, after ng 2 months, umuwi yung anak. And then inalay ni Jephthah sa Panginoon. Sinunog. Burnt offering Ngayon, bakit natin kailangan sabihin to? Most of the times, kapag mataas yung emotion natin, nagkakamali tayo sa mga sinasabi natin. Either masaya ka or malungkot ka. Either sobrang galak na meron ka o meron kang problema na pinagdadaanan. Sa ayaw at sa gusto mo, ito yung realidad. Sa ayaw at sa gusto mo, kapag sobrang taas ng emotion mo, mangangako ka pero hindi mo gagawin. Mangangako ka pero hindi mo gagawin. Karamihan sa mga ginawa ko dati, ganyan Kapag on fire ka, kuno, after ng revival, after ng youth camp, pag youth camp kasi matindihan As in on fire talaga dyan. Ako nakiki-on fire lang. Simula ngayon, di na ako iinom. Siyempre, nag-youth camp ka na nabaptize pa. Simula ngayon, tatalikuran ko na yung buhay na makasalanan. Di na ako manonood ng porn. Di ko nagagawin to. Di na ako magkakating sa school. Ayun, after 1 month, balik sa dati. 2012, 2013, 2014, naging cycle lang na ganun yung buhay ko. Bakit? Kasi hindi ko naman talaga mahal ng Diyos Mahal ko pa rin yung sarili ko. And yung sinabi ko sa Panginoon, puro bla 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 lang yan. Hindi ko naman talaga sila sineryoso. Hindi ko alam. Nasasaktan ko pala yung Panginoon kapag gano'n. Alam niyo ba na kapag nangako kayo sa Panginoon, for example, nag-set ka ng oras mo, every 9 p.m., 10 p.m., magde-devotion ako, magpipray ako, magbabasa ako ng Bible. Sinabi mo yun sa Panginoon, tapos hindi mo ginawa. Para mong sinabi sa Lord na pumunta ka dito sa lugar na to, mag-date tayo, pero hindi mo siya sisiputin. Masalita tayo Mapangako tayo Let us not be led by our emotion. Please, tayo yung dapat mag-lead ng emotion natin. Alam niyo ba yung nararamdaman ni David nung sobrang nadidepress siya? Ang sabi niya sa sarili niya, bakit ka masyadong nagugulumihanan? Bakit ka nadidepress dyan? Bakit ka nalulungkot? Anong ginagawa mo dyan? Tumayo ka, purihin mo yung Diyos. Bakit? Kasi David knows na hindi siya dapat pangunahan ng emotion niya. Tayo, eto, na-correct ka lang ng konti, hindi na ako mahal ng church na to. Buksan lang natin, Trending Sasakyan ko lang, Sasakyan ko lang saglit. Where is the love? Asan yung pagmamahal? Kung bakit nyo kami binabato? Instead of you reaching out to us, bakit nyo ginagawa to? 2023 na, ano po itang pastore yan. Masakit, no? Ang sakit nung nakita nyo na yung video. Ang sakit nun! Ang sakit nun! Kaso yun yung totoo. Ito yung totoo kasi. Ito, I'm speaking sa naging experiences ko. Ang dami nangako. Pero that very video is not, it's not for us to condemn other people. Actually, nagre-reach out tayo Hindi nyo man lang kami ni-reach out. Excuse me. Nagchat-chat kami, hindi kayo nagsisin. Hindi nyo man kami pinapansin. Excuse me, palagi kayo nasa prayers namin. Sabi nyo lang, magpapahinga lang ng konti. Bakit hindi na kayo bumalik? Kuya Zap, ang sakit ng correction ninyo kinurek ka, nagkamali ka kasi.
Tapos sasabihin nyo, ang dami ngayon. I'm not saying na tama yung ginawa nila. But ito yung sasabihin ko sa inyo. It just served its purpose. Bakit? Those who are offended and still offended up until today, lumabas lang yung laman ng puso. Bakit ganyan? Bakit ganito yung ginawa ninyo? So, Kuya Zap, nag-a-agree ka na meron na nga ako tapos di ginawa, dapat tamang gawin yan. Maybe the approach is wrong. But the content ng sinasabi nila is right. Alam niyo ba si Jesus, offensive siya sa mga ganyang bagay? Tinawag niya si Peter na. Alam niyo ba tinawag ni Jesus kay Peter? Hoy, Satanas, munta ka king gulo ko, get behind me, Satan. Makokaken. Hindi gagawin ni Jesus na kapag nagkamali ka, tapos paulit-ulit ka sa kasalanan, it's okay. Kukorek tayo ni Lord. Ang sabi naman ng Bible, no correction, it's pleasant at first. Wala naman siguro sa atin dito, simula na naman, napapagalitan tayo sa mga magulang natin. Wala naman siguro magsasabi na, come on ma, more. Come on daddy, more. Lolo, sige na. Lola. Wala sigurong ganun. Kasi masakit eh. Pero alam natin na para sa atin. Actually, if we are just to look at this video, no? Siyempre kung talagang bago-bago, we do understand. Masakit siya. Imagine, nagkamali ka lang tapos parang inapakan ka. Nagkamali ka lang, parang ganito na yung ginawa, parang wala ka ng dahilan para bumalik. But if you are this person, na sinasabi mong matagal ka na sa Lord, nag-ministry ka na't lahat-lahat, nag-serve ka na sa Lord, humawak ka ng mga ganito, nagganito ka, tapos sinabi mo nagpapahinga ka lang pero magpapatuloy ka, pero hindi ka nagpatuloy, namuhay ka sa kasalanan, then, actually, itong video na to, warning siya para sa lahat. Check lang natin yung puso natin. Wala akong pinapatamaan dito. It's just that truth hurts. Real talk. Ikpyokya pa mo. Masakit yung katotohanan eh. Ang katotohanan, yung salita ng Panginoon, masakit din to. Kapag kinokorek tayo. Imaginein mo, sinasabi ng Bible, Bible to Pili ka kung sino magiging Diyos mo. Ang Panginoon o ang demonyo. Hoy, kaninong anak ka? Kay Lord, kay Satan. Sabihanin ng Bible yan, Kuya Zap. Mamasa kayo, akit totoo ko sasabihan. Ang sinasabi ko lang po dito, no, kung nangako kayo sa Lord, this is for everyone. Mapabago, mapamatagal, mapaminister, mapahindi. This is for everyone. Kung nangako tayo sa Panginoon na, Lord, mamahalin kita buong buhay ko, then wala kang karapatang tumalikod. Kasi ang sabi nito, you need to be good and faithful to your words. Lalo na sa Panginoon. Kung sinasabi natin na, Lord, yung buong buhay ko, isusurrender ko na sa iyo, I'm gonna accept you as my Lord and Savior. Ang ibig sabihin, buong buhay mo, magpapasakop ka sa Diyos. Ngayon, kung nangako ka, don't get me wrong. Wala ako dito para i-condemn yung mga naiisip ninyong tao. Sigurado natin kayong naisip pa tao eh. Meron pinag-usapan namin yan sa CEO namin, pinag-usapan namin sa zone namin. Ayan, naging buhay nga yung zone chat namin eh. Sobrang buhay ng zone, yung zone leaders chat namin. Radley, tahimik eh. Magpigil ka eh. Naburing ipalwalik sarili na ka rin eh. Alam niyo pinag-usapan namin. Pero ito lang yung sigurado ako. Every time na napag-uusapan, yung mga nanlamig, yung mga medyo na sidetrack, yung mga umalis, hindi namin pinag-uusapan na hanggang doon lang. Ito yung sinisigurado ko. Sa amin, merong panalangin bandang huli na sana bumalik sila. Ito palagi yung gusto namin. Meron nagtanong sa NGL sa akin, Kuya, anong masasabi mo sa mga taong umalis ng church? Alam niyo pa yung NGL, yung anonymous? Ito yung sinagot ko doon. Masakit. Lalo na kabataan. Siyempre, ako yung nag-handle ng kabataan ngayon, tapos merong aalis na kabataan. Masakit. Anong palagay nyo sa amin? Nagbibiba kami kapag merong umaalis? Iniiyakan namin sa Diyos yan. Hindi na namin kailangan ipakita sa inyo dito. Pero anong pinapanalangin namin? Up until now, kagabi meron din ako nakausap regarding this matter. Up until now, ang pinapanalangin namin, bumalik lahat ng umalis. Yun lang yung naging kulang ng video actually eh. Sila kasi natapos sila sa condemnation lang na, psst. Pero hindi. Tayo balik.
Kung meron man kayong mga kaibigan na nanlamig, kung meron kayong mga kaibigan na umalis, hindi mali na i-correct sila sa mga maling ginawa nila. Nagigets nyo ba to? Hindi mali na itama sila sa mga pagkakamaling ginagawa nila. Wordplay. Hindi mali. Dapat kasi natin talagang itama. Kung mahal natin, itama natin. Pero itama din natin ng according sa salita ng Panginoon. Nakuha po ba natin? Wala. Nasegue ko lang. Napasok lang. Bakit? Kasi ako din mismo, nangako na ako sa Lord. Nangako na ako sa mga tao na simula ngayon gagawin ko yan. Pero marami na akong na-break na pangako sa Panginoon. Pero sa atin, sana ako nangako tayo na this time. Kasi ako, maraming beses akong umalis sa Panginoon. Lumayo sa Panginoon. Pero nandirito ako. Anong ibig sabihin? Nandirito ako, nagsiserve ako, pero nag-i-enjoy ako sa mundo. Maraming beses ko sinabi sa Panginoon na pagbalik ko, Lord, diretso na. Lord, pagbalik ko, seryoso na. Pagbalik ko, wala na yung kasalanan. Pero maraming beses akong pumalya. Pero praise God, He is gracious. Praise God, He is merciful. And yung mga chances na meron tayo, I hope hindi natin sila abusuhin. Yung chance na meron tayo ngayon, kapag nangako tayo sa Panginoon, I hope gawin po natin. Yung mga salitang lumalabas sa bibig natin, we need to be careful. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Nandyan pa po ba kayo? Dakalata may opened. Ang sabi na James 3:3-6, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Sige po, tapusin natin. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Next verse. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and itself set on fire by hell. Ang sabi dito, yung kabayo na malaki, kaya siyang kontrolin ng anong tawag, timon, ng bukada. Sabi sa Tagalog, bukada. Yun nandito sa bibig nila, you can control the whole animal. Yung malaking ship na kinokontrol ng pilot, trivia lang pala, yung mga nagda-drive ng mga barko, pilot din daw yung tawag as per Pastor Ron. So yung pilot, nakokontrol niya yung buong ship sa pagtiturn lang ng small rudder. Anong rudder? Yung bilog, yung manubelo. Yun. Imagine kung gaano kalaki yung ship na kayang naglalayag ng malayuan, ng malakihan, ng mga waves, pero nakokontrol ng maliit lang na rudder. And imagine yung kayang gawin ng maliit na spark lang, okay, sa isang forest para magkaroon ng forest fire. Imagine natin itong mga bagay na ito. Ang sabi niya, kinumpare niya dyan, yung tongue natin, yung dila na meron po tayo. So, ang sabi dyan, the tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. Ito yung pinakamatindi na parte ng katawan mo. Bakit? Yung lahat ng lalabas sa bibig mo, it can either bring life or bring death. Check natin to. Yung mga salitang lalabas dyan can either encourage or discourage other people. Can either tell truth or lies. Ganyan lang yan eh. There's nothing in between. Ganyan lang yung gagawin ng bibig na yan. So, kailangan mag-ingat po tayo sa kung ano man ang lumalabas sa mga bibig natin. Lalo na yung mga pangakong binigay po natin, binitawan po natin sa atin pong Panginoon. So, check lang natin. Baka yung lumalabas dyan, hindi na magaganda. Kuya Zap, ang sakit mong magsalita kanina. Kuya Zap, ang sakit mong mag-correct. Sorry. This is according to the word of the Lord. Yung correction, hindi po namin, hindi namin gagawing, hindi namin sugarcoat for you guys. The word of God should not be sugarcoated para lang makuha ninyo, para lang marinig ninyo yung gusto ninyong marinig. No. Sasabihin namin kung ano nasa salita ng Panginoon. Nakukuha po ba natin? Walang sugarcoating dito. Walang buladasan dito. Walang buladasan dito. Pakisabi, Real Talk YDC. Watch your words and guard your heart. Ang sabi dyan. Yung heart po na sinasabi, kapag sinabing heart sa Bible, kasama dyan yung mind, yung soul po natin, kabuuan. Bakit? Hindi naman nag-iisip tong literal na puso natin. Okay? Sa kabuuan po yan, lalo na yung isip po natin. Ang sabi dito sa Matthew 12:24-37, you brood of vipers, mga ulupong, pambihirang mga salita.
How can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. Sinasabi lang ng bibig kung ano yung laman ng puso. Kaya check natin kung ano yung mga lumalabas sa bibig natin. Yun ka. Yun ka. Kung ano yung mga sinasabi mo, yun ka. Yan yung laman ng puso mo. Ang sabi po dyan, a good man brings good things out of the good stored up in him. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that everyone, lahat, walang exemption, lahat tayo dito, will have to give an account or mananagot. Ang sabi dyan, on the day of judgment, for every empty word that they have been spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Lahat ng mga sinasabi natin, yung empty words na sinasabi dyan, yung mga green jokes, yung mga pagmumura, yung mga pagsisinungaling, kasama po lahat dyan. Check natin, ang sabi po ng Bible, ang sabi ng binasa po natin, lahat ng lumabas sa bibig po natin, it's either you will be acquitted or you will be condemned. Maliligtas ka or mananagot ka. Kaya check po natin lahat ng lumalabas sa bibig po natin. Words can either save you. Personal to, sa atin to. Words can either save you or put you in danger. Or yung pinaka-worst po, dadalhin ka sa impyerno. Salita. Bakit? Paano ba natin tinanggap ang Lord? If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, then you will be saved. Dahil sa salita, kinonfess mo. So check po natin kung ano yung kinoconfess po natin. At saka ang pangit naman sigurong pakinggan, mas mapagmura yung Kristiyano kuno kaysa sa hindi. Ang pangit sigurong makita na mas mabait, mas mabuti, mas tapat, at tapos mas magalang yung hindi Kristiyano kaysa sa Kristiyano. Eh di mas distinct sila sa atin. Sila na lang yung gayahin natin. Dapat tayo yung ginagaya nila. Eh yung mahirap, kunyari sa school, ikaw pa yung nagmumura. Muna daw ang pagyabusan. Pogi-pogi ka lang. Ganda-ganda ka lang. Tapos, magsalita ka, sinasagot mo yung teacher. Ate, may busi ko mumisan. Itang, anak ya ba, sir? Kay, mama, lepitan itang teacher, no? Len mo yan, kay kinyana, itang, kabastusan. Hey, makanyalar generation, buti na mo, laging church, makanyan. Tapos, kung makasagot sa, sana mas magalang tayo kaysa sa kanila. Kasi ito yung distinct characteristics po natin, ha? Check natin yung nasa puso natin. Kuya, paano ako mag-store ng good things sa puso ko? Magbasa ka ng Bible. Magbasa ka ng Bible. Philippians 4:8, think whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is noble, think about such things. Bakit? Nandyan lahat eh. Yung mga magagandang bagay. Yan yung gusto ng Panginoon na i-meditate natin. Para yan yung mapuno sa puso natin. Kaya nga yung fellowship, kapag nakikipag-fellowship ka, fellowship hindi chismis ha, kapag nakikipag-fellowship ka, pansinin nyo ang hirap kumalas. Yung nag-uusap kayo, tapos oras na ayaw nyo pang umuwi. Bakit? Kasi palaging si Lord yung pinag-uusapan nyo eh. Kung puro tao yung pinag-uusapan nyo, stoy, tama na. Hayaan na natin kay Satanas yung paninira, wag na sa atin. Okay? Sabi ng Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Bantayan natin ang puso. Wag nating paniniwalaan yung kasinungalingan. Nasundin mo ang tibok ng puso mo. Wag, sinungaling yan. Kapag sinabi na ng puso mo na, kuya, ready na daw ako, sabi ng puso ko. Ready ka saan? Sa relationship? Kuya, ready na akong magmahal ulit. Excuse me, di ka pa graduate ng high school. Kuya Zap, ready na akong makipagrelasyon. Bakit? Kasi ready na akong ikasal. Ilang taon ka na? Kuya, 11. Huwag niyo susundin yung laman ng puso niyo. Ito pa yung laman ng puso ninyo kapag nakorek ka, ay na-offend ako. Hindi ako mahal ng tao na to, aalis na ako dito. Ay, ang sakit kasi na sinabi sa akin eh. Oo, nagkamali ako. Kinorek ako, pero ang sakit ng correction eh. Aalis na ako kasi masakit eh. Huwag mong paniwalaan yung sinasabi ng puso mo. Kaya ka kinorek kasi mahal ka. Kaya ka nire-remind sa salita ng Panginoon kasi mahal ka ng mga taong nagre-remind sa'yo. Nakukuha po ba natin? Bantayan mo yung puso mo. Huwag mong bantayan yung puso ng iba.
Hindi mo ba mabantayan yung puso mo? Alagaan ko na lang. Kanong? Niya ko biyasang manos pinggan. Kuya Zap, I am ready to love again. Kasi ito na yung nararamdaman ko. Feeling ko okay na ako. Potang ikit may matsura ugali yan. Hindi pa pala, kuya. Alam nyo kapag nag-asawa na kayo, or kapag papunta na kayo sa mag-aasawa na kayo, or kapag nagpaplano kayo mag-asawa kayo, kapag meron na kayong ka-relationship na alam nyo yan na yung binigay ng Panginoon sa inyo, dun mo talaga malalaman, ito pala yung pag-ibig. Ito pala yung tunay na pagmamahal. Hindi yung kilig-kilig lang. Gusto mong kiligin? Umihi ka. Ganun lang eh. Pero do not rush love. Huwag nating madaliin ang pag-ibig. Pangalawa, we are distinct from the world because the Holy Spirit has empowered us to be good and faithful with our wealth. Pera na naman. Prosperity na naman, Kuya Zap. Ano gusto nyo? Prosperity, poverty? Syempre Yung mga gusto ng poverty, takpan nyo muna yung mga ano nyo. Pero gusto kasi ng Panginoon namin, yaman kami. Pero hindi lang puro kayamanan. Check natin. 1 Corinthians 4:2, reading from AMPC. Moreover, it is essentially required of steward that a man should be found faithful, proving himself worthy of trust. Mapagkakatiwalaan ka ba? Mapagkakatiwalaan ba kayo? Meron akong secret. Okay lang? Gwapo ako. Pero secret lang. Hindi nyo pwedeng pagsabi. Kapag nalaman ng iba, masisira yung tiwala ko sa inyo. Mapagkakatiwalaan ka ba? Pwedeng i-share ko ba sa iyo yung nararamdaman ko? Pwedeng i-open ko ba sa iyo na nasaktan ako ng tao na to, pero kailangan ko lang mag-release. Mapagkakatiwalaan ka ba? Mapagkakatiwalaan ka ba, YDC? Na pwede ko bang i-open yung mga traumatic experiences ko sa iyo para meron ako makasamang manalangin. Pero hindi ko gusto na malaman ng iba. Kasi ang gusto, sa iyo ko lang sinabi kasi mapagkakatiwalaan kita. Tapos sinira mo yung tiwala ng tao na to. You are the person that led this person na umalis. Bakit? Kasi pinagkatiwalaan ka, chinismis mo. Kuya Zap, pinag-pray namin ng mga friends ko. Pinag-pray? Pagpiesta niya? Inulam niya yung tao. Kapag meron pong nagsabi sa atin na please, sa iyo lang to, na sobrang darkest secret niya, yung sobrang traumatic experience niya na sinabi niya sa iyo, segue ko lang na mabilis. Baka lang meron sa inyo. Please naman, let's have this integrity. Na-keep natin yung promise natin. Kahit kanino, wag nating ipagsabi. Kuya, best friend ko kuya, boyfriend ko. Kung kinalat nila, sira na yung buhay ng tao. Sira ka na rin dun sa tao na yan. Okay, wala. Nasegue ko lang. Pero ang sabi dito, nawa mapagkatiwalaan tayo. Alam nyo ba yung parable of talents? Yung merong isang master, umalis siya, then binigyan niya ng 5 talent. Yung isa niya magtatrabaho, yung isa binigyan niya ng 2 talent. Tapos yung isa binigyan niya ng 1 talent. Para lang mag-gets natin, no? Mabilis lang. Kung gaano kalaki yung 1 talent or yung 1 talent of gold. Yung 1 talent of gold, bali meron siyang 3. Ay, kabilis na rin Yan, 1 talent of gold. Ngayon, ang halaga niya is $2,115,417. More than $2 million. Yung 2 talents, naghahalaga siya ng 4 million more than. Yung 5 talent na iniwanan ng master, nagkakahalaga siya ng $10 million and more. Ganyan kamahal yung talent na binigay nung master. Pero basahin natin itong sa Matthew 25:20-21. The man who have received 5 bags of gold brought the other 5. Ang sabi niya dyan, Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. So kumita, dumoble. Naging 10. Then next, ang sabi dyan, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Check niyo yung sinabi ng master sa kanya. Ilang kasing milyon yung 5 talent? $10 million. Dolyares to. Nasa 570 million pesos to. Pero ang sinabi ng master niya sa kanya, you have been faithful with a few things. So ang ibig sabihin sa master, few lang yung $10 million.
Yung $10.5 million. Sa master, ha? Ganyan kaliit yung $10.5 million sa kanya. Pero check muna natin, bago natin tapusin yan. Yung Matthew 25:24, yung kasunod na kwento. The man who had received one bag of gold came. Master, he said, I knew that you were a hard man. Alam kong matigas ka, alam kong ibang klase ka, masama yung ugali mo. Harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Sige po, next verse. So I was afraid. Natatakot kasi ako sa'yo. Kasi nga, ang sama mong tao eh. Masama ka. Ang sabi niya dyan, I went out and hid your gold in the ground. So yung binigay mo na 1 talent sa akin, na 1 talent of gold, ilan kasi siya? $2 million. Tinago ko lang sa lupa, binaon ko. Ang sabi niya dyan, his master replied, you wicked, lazy servant. So you know that I harvested where I have not sown and gathered where I have not scattered seed. Next verse. Well then, you should have put my money on deposit with the banker so that when I returned, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. And then yung verse 29 and 30, for whoever will be given will be given more and and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Yung last verse natin, and throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Itong mga to, servants sila. Binigyan ng 10, binigyan ng 5, binigyan ng 2, binigyan ng 1. Yung 5, naging 10. Bakit? Kasi nagtrabaho siya. Okay? Yung 2, naging 4. Bakit? Kasi meron siyang ginawa dun sa binigay ng master sa kanya. Yung 1, meron siyang maling perception and possibility lang to. Possible na nagselos siya. Kasi siya yung pinakakonti. Kaya nga hindi niya pinaglingkuran yung master niya. Kaya hindi siya gumawa ng paraan para dumoble yung pera na hawak niya. Nakita niyo yung sinabi ng master, kung sanang tinabi mo na lang sa bangko, sana nagka-interest pa. Sana kumita pa. Ano ginawa ng master sa kanya? Kunin mo yung isang bag, bigay mo dun sa marami. Kasi yung mga meron, mas lalo ko silang pagpapalain. Yung mga wala, anong ibig sabihin ng Panginoon doon? Yung tamad. Yung katamaran, sidetrack lang ulit. Yung katamaran is wickedness sa harapan ng Panginoon. Ngayon, check mo yung sarili mo. Masipag ka ba na anak or tamad ka? Masipag ka ba na estudyante or tamad ka? Masipag ka ba na nagtatrabaho or tamad ka? Masipag ka ba sa ministry or tatamad-tamad ka? Check natin. Para sa harapan ng Panginoon, dahil sa kwento na nakita natin na to, isang wickedness ang katamaran sa harapan ng Diyos. Sana magsipag po tayo. Sabi niya dyan, alam mo pala sana ginawa mo tong bagay na to, sana ginawa mo yung bagay na yan. Ano pong ibig sabihin dito ng Panginoon? Sa atin po, no, lalo na yung buhay na meron tayo, yung stewardship po, hindi lang siya about sa pera. Yung ibig sabihin ng stewardship, hindi lang siya sa pera, kasama dyan yung buhay na meron ka, yung mga talents na meron ka, lahat ng meron ka. Ang tanong, nagiging good steward ba tayo? Nagiging mabuti ba tayong tagapagbantay? Naning steward? Yun. Nagiging mabuti ba tayong tagapamahala ng mga pinapamahala sa atin? Nagiging good caretaker ba tayo ng mga bagay na to? Kung hindi, mag-ingat po tayo. Yung kwento ni Ananias and Sapphira, mabilis na lang, na Acts chapter 4, doon yung makikita sa pinaka-last part niya, ang sabi doon, yung mga tao noon, nung time na to, binibenta nila lahat ng hari-harian nila. Binibigay nila sa mahirap, kaya walang mahihirap sa kanila. So lahat ng meron sila ng mga properties, they are selling it. And then yung mga kita nila, binibigay nila sa mga mahirap para walang mahirap sa kanila. And then comes Ananias and Sapphira. Meron silang binenta na lupain. Okay? And then, nung nakita nila yung amount, nagtago sila na para sa kanila. Tinanong sila, yan na ba yung buong pera na meron ka? Ang sagot nila, eto na. Anong ginawa? Namatay si Ananias. Tapos yung asawa niya, after 3 hours, basahin nyo na lang sa Acts 5 to. After 3 hours, dumating yung asawa niya, tinanong, ito bang pera na to, itong amount na to na meron kayo, ito na ba yung buo? Paraphrase na lang. Ang sagot ni Sapphira, opo. Anong ginawa niya? Right there and then namatay siya. Bakit? Kasi alam ng Panginoon. Kailangan nating tandaan to, may it be tithes, may it be offering, it's not about the amount. Kuya, puro pera na naman yan. Hindi yung amount. Yung puso mo, yung nagmamatter sa pagbibigay. Uulitin lang natin, kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nagtatites, hindi ka pa rin nag-offering sa Panginoon, pero pinagpapala ka ng Diyos, makarinig ka.
Sakit mo naman magsalita, Kuya Zap. This is the reality of the Word of God. Hindi tayo sumusunod. Naging disobedient tayo. Kuya, pera na naman. Kuya, prosperity gospel na naman. Yung prosperity gospel, walang warning. Ito meron, na kapag nagpatuloy kang maging sakim sa pera, na minahal mo yung pera, naging Diyos mo yung pera, impyerno yung dating mo, kapatid. Impyerno yung dating mo. Kuya Zap, papaano? 3 piso lang yung meron ako. Tandaan natin, mas kinumend ng Panginoon yung nagbigay ng 2 kusing kaysa sa nagbigay ng marami. Check lang natin. Kung hanggang ngayon nahihirapan kang magbigay, magpatulong ka sa Lord. Tapos kapag sinabi ni Lord na sige, ibigay mo yan, akong bahala sa iyo, magtiwala ka lang. Kaya tayo natatakot magbigay, lalo na yung mga kabataan ngayon. Bakit tayo natatakot mag-offering, mag-tithes? Kasi takot kang mawalan eh. Kaya kaso yung prinsipyo ng Panginoon, para magkaroon ka, magbigay ka. Para mapagpala ka, magtanim ka. Hindi kagaya ng prinsipyo ng mundo. Kasi sa mundo talaga, kapag nagbigay ka, mawawalan ka eh. Pero sa Diyos, kapag nagbigay ka, for us to be good steward, good and faithful steward, ng wealth natin, magbigay ka una sa Diyos. Babalik tayo. Basic, tithes. Start natin, kung hindi pa kayo nagta-tithe, start natin 10% para lang meron tayong standard. 10 piso, ilan yung 10% nun? So, Kuya Zap, okay lang ihulog yung piso dyan. Kung yun talaga yung tithes mo, edi hulog mo. Alam ng Lord yan eh. Pero naghulog kang piso, yung tithes mo dapat 1,000. Uy, sabi ng Bible, pag nanakaw yan. Malakay 3:10, pag nanakaw yan. Sa buong Malakay 3, check nyo doon. Kapag meron kang 100, ilan yung tithes mo doon? 10%. 10 pesos. Kuya Zap, pwedeng 4 na piso na lang muna yung hilog ko. Mag-siomay muna akong isa doon. Hindi, hulog nating buo. Para nang sa ganun, ma-receive natin yung full blessing ng Lord. Alam nyo ba, kaya tayo tinuturo ang magbigay as early as now? Para mas ma-enjoy natin yung blessing sa Panginoon eh. Uulitin ko lang. Uulitin ko. Kahit pa ilang beses nyo na narinig to, uulitin ko pa rin. Hindi sa amin dumediretso yung pera ninyo. Yung mga baon na nilalagay ninyo dyan, yung mga tithes and offering na nilalagay ninyo dyan, hindi po sila sa amin dumidiretso. Tignan niyo si Kuya Radley, mayaman yan. Mayaman yung mga yan. Mayaman kami. Kasi hindi nagkukulang ang Diyos sa amin. Para mapagpala kayo, kaya tinuturuan kayong magbigay. And YDC, walang Kristiyanong kuripot. Check mo yung katabi mo. Tignan mo. Mukhang magkakakape ako mamaya. YDC, walang Kristiyanong kuripot. Kung anong meron ka ngayon, starting today, kung ready ka na, mangako ka sa Diyos na Lord, magiging faithful na ako sa tithes ko. Na Lord, magiging faithful na ako sa offering ko. Pero kayo, hindi ko kayo pipilitin. Ang sinasabi ko lang dito, I'm speaking sa naging experiences ko sa Panginoon. Nasimula na naging tapat ako sa tithes, nag-offer ako sa Panginoon, na natututo, hanggang ngayon naman natututo, hindi ako pinabayaan ng Lord. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Simula dati hanggang ngayon, hindi nagpabaya ang Diyos. So kung gusto mo ng provision, God is the God who provides. Pero minsan ikaw yung may hawak ng susi, magbigay ka para mabigyan ka. Nakuha po ba natin? Andyan pa po ba kayo? If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Kung sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka. Kung sa tithes mo na 10 piso, naging faithful ka. Aba, kapag binigyan ka ng Lord ng milyon-milyon, magiging tapat ka rin sa milyon-milyon tithes na ihulog mo. Ganyan yan eh. Bakit? Kasi nasanay ka na maging tapat. Alam niyo ba yung gawin nyo? Kahit i-segue lang natin ulit na mabilis. Kapag nagkaroon ka ng pera, binigyan ka ng baon, nagkaroon ka ng sweldo, itabi mo na yung sa tithes. Itabi mo na yung ita-tithes mo sa Panginoon. Ngayon, kung nasa 10% ka, pero 10 years ka na nag-a-attend, i-challenge mo na yung sarili mo, taasan mo na. Bakit? Nasubukan ko na, effective. Nasubukan ko na, buhay ang Diyos. Totoo pala yung sinabi niya, nasubukan mo ko dito sa bagay na to. Kung hindi ko bubuksan yung durong-awan ng langit at bubuhos yung pagpapala ko sa inyo na mauubusan ka na sisidlan sa mga blessings na ibibigay ko sa iyo. Alam nyo, tingnan, yung mga nasa harap na to, tingnan nyo itong mga to. Sige, tingin kayo dito. Mayayaman yan. Pinagpapala ng Lord yan. Bakit? Kasi tapat sila sa mga tithes and offering nila. Real talk lang yan. Real talk lang to, mamin. Huwag niyong tignan yung mga pera na inuhulog nyo dyan.
Tignan nyo yung Panginoon na alam mo deserve niya yung the best para sa Kanya, na nanggaling sa'yo. Pero wise, wag mong tignan yung 10 piso na hinuhulog mo dyan. Tignan mo yung 90 na nasa sa'yo. Alam nyo, pasalamat nga tayo sa Lord eh. Hindi niya nire-require, magbigay kayo ng tithes 90%. Masala na siguro mamaya kaya kata mo eh. Start natin sa 10%. Tapos, itaas natin ng konti-konti. Uulitin ko lang, I'm a living testimony. Pinaparanas ng Panginoon yung mga provision na ginagawa niya sa buhay ko. Provision na ginagawa niya sa pamilya ko. Last but not the least, we are distinct from the world because the Holy Spirit has empowered us to be good and faithful to our calling. Pakisabi, good and faithful with our calling. Ang tanong, tapat ka ba sa panawagang meron ka? Ang tanong, mabuti at tapat ka ba sa binigay na panawagan sa iyo ng Panginoon? Kayo lang yung makakasagot niyan. Bakit? Kasi we can fake it all we want. Pero alam ng Panginoon yung totoo. Check natin to. Kuya Zap, ano yung mga panawagan na yan? Marami. Meron tayong mga specifics and general callings. Yung general calling po natin as a child of God, go and make disciples of all nations. Ang tanong, tapat ka ba sa panawagan mo na yon? Nagsishare ka ba ng gospel? O baka puro ka, alam mo na, party-party lang. Sa mga specific ministries na meron tayo, shout out to all ministers, you are all appreciated. Sa mga forerunners, sa mga worship team, sa mga EVS, multimedia, prod, sa lahat, ang tanong, tinawag tayo ng Panginoon dyan sa part na yan, nagiging tapat ba tayo? Kapag sinabi nagiging tapat ka, binibigay mo ba lahat para sa Diyos o binibigay mo yung tira-tira mo sa Diyos? Check lang natin. Napipilitan ka na lang ba o pag-ibig pa rin ba yung motivation mo sa mga ginagawa mo? Check lang natin yung mga puso po natin. And I hope, hanggang sa dumating ang Panginoon, maging tapat po tayo sa panawagang binigay niya po sa atin. As a prisoner for the Lord, sabi ng Ephesians 4:1, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Na-explain to sa amin ni Lolo, na yung urge dito, hindi yung nakikiusap. I urge you, tinutulak ko kayo, pinipilit ko kayo, I am forcing you, I am pushing you, na mamuhay kayo. Ang sabi dyan, a life worthy of the calling you have received. Mamuhay kayo. Sabi niya, gawin nyo ang lahat. Huwag kayong magpawardi-warde. Huwag kayong magpachil-chil lang. Gawin nyo lahat para maging karapat-dapat kayo doon sa panawagan na binigay sa inyo ng Panginoon. For many are called, but few are chosen. Kasama ka ba? Kabilang ka ba doon sa mga napili? By God's grace, alam nyo ba, yung balikan lang natin, live a life worthy of the calling. Kuya, wala namang worthy sa atin. Naalala ko lang ngayon. Tama naman no? Walang worthy sa atin. Pero dahil sa ginawa ng Kristo, ginawa niya tayong karapat-dapat. By God's grace, now we are worthy. By God's grace. Hindi dahil sa sariling kakayanan natin, but by God's grace, now we are worthy. Marami kasi akong naririnig na ganyan Lord, salamat kahit hindi kami karapat-dapat, minahal mo kami. Nung una, hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, dahil sa grasya na meron tayo ngayon, naging karapat-dapat tayo. Dahil sa buhay na pinagpalit niya sa atin, naging karapat-dapat tayo. So Kuya Zap, okay lang ba sabihin na karapat-dapat ako? Oo, kasi yun yung sinabi ng Panginoon Yan yung product, yan yung byproduct ng ginawa ng Panginoon para po sa atin na nandirito ngayon. He has saved us, sabi ng 2 Timothy 1:9, and called us to have a holy life. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given to us in Christ Jesus before the beginning of time. Ang sabi dyan, yung isa sa mga panawagan natin ay maging banal. Ay magpakabanal. Ang mamuhay ng merong kabanalan. Saan natin makikita yan? 2 Peter 1, nukar na ako? 1:14-16. As obedient children, sino yung mga sumusunod na anak ng Diyos? Are you an obedient child of God? Say amen. Para sa iyo to. Para sa iyo to. Ang sabi niya dito, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. Huwag ka nang mamuhay sa kasalanan. But just as He who called you is holy, then be holy in all you do. Sa lahat ng iyong ginagawa, magpakabanal ka, for it is written, be holy, for I am holy.
Yan, nagkaroon din ng konting explanation dito. Ang sinabi, yung kabanalan, yung ibig sabihin, hindi ka na nagkakasala. Yung kabanalan, yung holiness na sinasabi dito, yung perfect na sinasabi ng verse na yan, ito yung maturity na gusto ng Panginoon, that we are striving, that we are doing everything para humindi sa kasalanan at mabuhay ng merong kabanalan sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba, ang sarap na katotohanan nito? Kuya Zap, makasalanan ako noon, nung hindi ka pa humihingi ng tawad sa Diyos. Kuya Zap, marumi ako noon, nung hindi ka pa nilinis ng Diyos. Pero dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sana dumating tayo lahat dun sa pagkakataon na ma-inlove tayo ng sobra sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naririnig niyo ba si Kuya Radley? Na kapag pinag-uusapan yung cross, nababaliw yan. Binibigay niya yung lahat. Why? Because He was so in love. He is so in love. Dun sa katotohanan that without the cross, everything is useless. Kaso sobrang na-in love ang kuya natin sa ginawa ni Kristo, na siyang katotohanan na hanggang ngayon kung bakit tayo nandirito, dahil lang sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sana lang ma-inlove tayo. At kaya nating magpakabanal. Kuya, mahirap, pero hindi imposible. Mahirap sa flesh natin, pero possible dahil sa grace ng Panginoon. Praise God, we are already been empowered dito sa bagay na to. So dear brothers and sisters, work hard to prove that you are really among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Segue ko lang isang verse to na hindi totoo yung once saved, always saved. Isang verse yan. Do these things. Ano yun? Yung work hard to prove that you are really among this God has called and chosen and you will never fall away. Para magpatuloy ka. Para maati mo yung kaligtasang ipinangako ng Panginoon sa iyo. Gawin mo itong mga bagay na ito. Isa sa mga calling din natin. 1 Peter 2:21, for God called you to do good. For God called you to do good. Amen. Tinawag tayong gumawa ng mabuti ng Panginoon. Sinong gusto nun? Even if it means suffering. Ito yung maganda. Gusto lang natin mabuti. Pag suffering, ayaw na natin eh. Ang sabi yan, just as Christ suffered for you, He is your example and you must follow His step. Mahal natin ang Diyos. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Sundan natin yung ginawa ng Panginoon. He did good to those people that caused Him na mapako siya sa krus ng Kalbaryo. Tayo din yon nowadays. So tayo din, we ought to do good to other people as well. Kailangan din natin gumawa ng mabuti para sa iba. Ayan, 1 Timothy 6:12, fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you. Ito yung isa sa mga panawagan ng Panginoon sa atin. Ma-attain natin yung eternal life. Ma-attain natin yung buhay na walang hanggan. After this life here on earth, meron pa tayong magiging buhay sa langit. Nakasama natin siya. Kung saan, panoorin po ninyo yung RTT natin last Thursday. Grabe si Sir Radley doon, yung mga pointers na binigay nila, no? Ni Kuya AJ. Pipili ka lang eh. Pili ka lang sa langit or sa impyerno ka. Im. We are called to fight the good fight of faith, meaning we should never give up, no matter what. Fight the good fight. Laban lang ng laban. Kuya Zap, natalo kahapon. Tayo ka, lumaban ka ulit. Hanggang sa dumating ang Panginoon, lahat ng mga anak niya lumalaban. Walang anak ang Diyos na pasuko. Walang tunay na anak ang Lord na palaging nag-give up. Merong mga pagkakataon na mapapaluhod tayo ng mga sitwasyon sa buhay natin. Pero make sure yung pagluhod na yun, yung pagluhod na mayroong pananalangin sa Panginoon. After mong manalangin, tatayo ka, babangon ka ulit. Amen po ba? Philippians 3:14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Ito yung isa sa mga greatest na panawagan natin. Yung heavenward. Yung kalangitan. Yung makakasama natin siya doon na mukhaan. So, paano natin magagawa itong mga bagay na ito? Paano tayo makakapag-persevere sa ating pananampalataya? We do this by looking unto Jesus. Yung focus mo kay Lord lang. Yung focus mo hindi sa mga blessing, hindi sa mga problems. Yung focus mo hindi sa mga tao. Yung focus mo hindi sa mga situation na meron ka. Yung focus mo kay Jesus lang. Alam mo, matatapos at matatapos yung buhay na ito na masaya ka. Matatapos at matatapos yung buhay na meron ka dito sa mundong to. Hindi man darating ang Panginoon, mamatay man tayo lahat, masasabi mo naging tapat at mabuti ka na anak ng Diyos. Ang sabi po dito, therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest.
So ito yung mga, dito po sa buong point number 3 po natin. Ito yung mga panawagan po natin. To live a holy life, to do good, sabi dyan, and to eternal life. Sa buhay po na walang hanggan. So mag-review lang tayo na mabilis. Believers, goodness, and faithfulness. Ulitin ko lang, hindi pwedeng paghiwalayin itong dalawang bagay na to. Sabi dyan, good and faithful with our words. Dahil in-empower tayo ng Banal na Espiritu, we need to be good and faithful with our wealth. And we need to be good and faithful with our calling. Yung last verse po natin, check natin to. Sobrang ganda ng verse na to. Do not be afraid of what you are about to suffer. Sabi dyan, I tell you, the devil will put some in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. But be faithful. Ang sabi dyan, even to the point of death. And I will give you life as your victor's crown. Maging tapat ka lang. Kapatid, YDC, ito lang yung gagawin natin simula ngayon hanggang sa pagdating ng Panginoon, hanggang sa araw na mamatay man tayo, magiging tapat tayo sa Diyos. Ito yung sinabi ng Panginoon, be faithful. Maging tapat ka. Maging mabuti at tapat ka, even to the point of death, kahit sa kamatayan na, and I will give you life as your victor's crown. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Makakasama mo ang Diyos na mukhaan. Okay, and we will enjoy the rest of the eternity. Nakasama po natin ang Panginoon. Good and faithful believers will always experience God's goodness and faithfulness in their lives. Sigurado lang ako dito, at sobrang sigurado ako dito, na kapag ikaw naging mabuti at matapat ka na anak ng Diyos, mararanasan mo yung katapatan at kabutihan ng Diyos unlimited sa buhay mo. Sinong gustong makaranas ng bagay na yan? Sinong gustong makaranas? Then, let us be good and faithful servant of God. Sige, tayo tayo.